Isang matinding revelasyon ang bumulagta sa publiko matapos buksan ni Marcoleta ang isang kontrobersyal na kaso laban kay dating Senate President Soto. Ayon kay Marcoleta, may mga dokumentong hawak siya na magpapatunay sa umano'y irregularidad na sangkot si Soto sa panahon ng kanyang panunungkulan. Ang mga ebidensya ay inilabas sa isang pagdinig sa Kongreso na agad namang naging viral sa social media. Nagulat ito sa maraming Pilipino na kilala si Soto bilang isang respetadong public servant at artist. Sinabi ni Marcoleta na ang mga anomalya ay may kinalaman sa paggamit ng pondo ng gobyerno sa ilang proyekto na hindi umano natapos o naipatupad. Iginiit niya ang panahon na upang panagutin kahit sino, gaano man ito katagal sa serbisyo ng publiko. Hindi naman agad nagbigay ng payag si Soto ukol sa mga paratang. Subalit ilang taga-suporta niya ang nagsabing ito raw ay isang political smear campaign lamang. Umigting ang tensyon sa social media kung saan hati ang opinyon ng netizen ukol sa issue. May mga nananawagan na paimbestigahan ito sa isang independent body upang maging patas ang proseso. Sa gitna ng ingay, umaasa ang taong bayan na mabibigyan ng linaw ang usapin sa lalong madaling panahon. Ipananiwagan ni Marcoleta ang pagsasagawa sa Senate of House Joint Investigation. Ayon sa kanya, walang sino man ang dapat ilagay sa pedestal ng batas. Kung may nilabag, dapat managot. Kahit sino ka pa, ani ni Marcoleta sa isang panayam. Patuloy ang pag-aabang ng publiko sa susunod na hakbang ng mga kinauukulan hingil sa isyong ito. Dahil nga rito ay nagulat ang maraming netizen dahil may tinatago palang baho at kaso itong si Soto na ito na dapat mabigyan ng linaw at mabigyan ng totoong hustisya. Panoorin nga natin ang buong detalye. At kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating pang susunod na mga talakiyan. Kaya gusto mo pala pumunta ng Marines. Kaso na pagbunot ko, Pilipin ko sa bular na bunot ko, kaya PC ako. Naging PNP. Ba't di mo sinuli tapos bumunot ka uli? Sabi nila, yan ang kapalaran mo, huwag mong baguhin. So anyway, Mr. Orly Gutesa, ayaw mo magpa sa ilalim sa USA, protective custody. Yes, Your Honor. Kaya ba ng malinaw sarili tayo? ko, Your Honor? Okay. Sabi ng ayaw pinipilit po siya ni Erwin. Pinipilit siya. Mga kalaban niya, alam niya. Alam po niya mga kalaban. Sabi, ayoko dyan, ayoko. si Tito Soto, best friend niya si Tambaluslos. Ayoko. Si Pampilo Lacson, di ba, kaalyado niya. Yan, si Erwin, kaalyado niya si Tamba. Si Kiko Masin, di ba, kaalyado rin niya. Ito pakinggan po niyo ang reaction. Well, with Mr. that, Chairman, go ahead. siguro, kung magbagong isip mo, please let us know right away. Dahil hindi mo alam, baka may mga developments pagkatapos ng hearing na ito. Basta we are ready to accept your protective custody, the Senate. Right. Thank you, Senator Pangilinan. Ayaw niya sa inyo, ayaw niya, pinipilit niyo, ayaw niya. Ayaw niya mga kalaban kayo alam niya. Sabi siguro ni Bato, hindi, kaya mo na yan, wag kang... Baka lasunin ka. With that, I hereby suspend this public O, di ba? hearing. The committee will inform you on the next schedule. Ayaw. Tumatawa si Bato. Tingnan niyo, tumatawa po si Bato mga kareaksyon. Tingnan niyo, ha. Sa huli, Tingnan, tumatawa si Bato. Suspend this public hearing. The committee will inform you on the next schedule. Tumatawa si Bato. Sabi niya, wala na yung mga yung mga witness niyo, walang kwenta yan. Ito yung witness namin. Ayaw yung sabihin, ito yung nagdadala ng pera. Ito yung nagbibitbit ng pera papunta kay Tambalusos tsaka kay Saldico. Itabi nyo yan. Diskaya, tumabi kayo dyan. Tawagan ko. Hello, Senator Marcoleta. O, kumusta ka na?
Congratulations napakalupit mo talaga, Senador. Napanood ko yun. Ay, nagulat ako eh. There is always an element of surprise. Ang galing mo, Senador. Napakalupit mo. Oh, nagulat eh, no? Nagulat, oo. Nagulat eh, no? Ako, nagulat din ako. Hindi ko inaasahan na magdadala ka talaga yung talagang isang marino na... Mantakin mo yan, Senador. Isang Marines, ginawa nilang tagahakot ng pera. Ginawa nilang basurero yung Marines. Di ba? Siyempre, hindi tatanggapin ng Marines yan. Ako. Oo, ngayon, ano na pala nila? Napakalupit mo, Senador Marcoleta. Ginulat mo kami lahat. Tuloy, hindi na masyadong napansin si Bong Revilla. Hindi na napansin si Binay. Hindi na napansin si Escudero. Hindi na napansin... kahit si Salgit Dico, hindi na nga napansin eh. Oo, di ba? Mantakin mo yan? Isang hakutan, 2.4 billion? Isang hakutan? Di ba? Yung 0.4 na lang sa atin, di ba? Hati tayo, yung 0.4, hati tayo, no? Pag binigay sa atin, hati tayo, yung 0.4. Yung 100 million sa'yo, 300 sa akin. Hati yun, hati. Di ba, Senador? Paano mo naisip yun? Ba't ginulo mo yung mundo ni Tambaloslos? Ba't tinararo mo tuloy si Bongbong Marcos na takot? Oo, nagbigay siya ng pera sa mga militar. Balita ko nga, marami sympathizer na si ano ngayon eh. Ano pangalan? Orly. Ano pangalan nun? Orly. Meron akong ano dito, sekretary. Ang pangalan daw Orly. Ngayon, marami na daw nagsisympathizer sa mga Marines, sa mga sundalo. O baka magsasalita na rin yung mga sundalo, baka mag-alsa na, hindi natin alam. Ginagago nila yung mga Marines, ginawa nilang basurero. Di ba? Mag-relax ka muna, Senador Marcoleta. Tatawagan kita ulit, basta mag-relax ka, ha? Ang galing mo. May pasabog ka na naman sa susunod. Di ba ka talagang pumanat? Oo. Ngayon naniniwala na sila kung bakit gusto kita maging Vice President. Di ba? Naniniwala na sila ngayon. Ikaw ang aking Vice President. Basta't kayong dalawa ni Sara Duterte, titino ang Pilipinas. Magsisilayasan ng mga animal na crocodiles. Ay, sorry. Bawal palang magmura. Anyway, Idol, Senador Marcoleta, see you, ha? Magkita tayo. Basta magkita tayo. May kinuntsaba na ako. Magkikita tayo. Huwag ka mag-alala. Hindi po si Marcoleta yung kunyari lang. Yung mga kareaksyon, napakalupit po ni Senador Marcoleta. Tuloy na po natin, ha? Walang kukurap. Ang kumura pa isang bakulaw. Please continue. Yeah, thank you, Mr. Chair. Yung kay Yusek Bernardo, yung nabanggit kayo na ni Congressman Toby Chanco na yung mga sagasa, yung basta ilagay lang yung project doon sa distrito na hindi alam ng congressman ng distrito na yon. Do you confirm that may mga ganung nangyayari? I can confirm po the releases na sinasabi ng congressman na hindi nila alam, but hindi ko po ano yung term na sagasa. Sorry po, Mr. Chair. Ang alam ko lamang po ay talagang minsan may nagre-report po na mga representative na sinasabi nila may lumabas sa akin na pondo pero sino ba may-ari noon? Parang ganun. So hindi po namin, yun po hindi ko na po maalala kung alin-alin. Pero meron pong naririnig na ganun na may lumalabas na pondo na hindi nila alam kung kaninong source. Kaya nga, nare-recall ko lang yung kaso na binanggit nyo about Senator Joel Villanueva. Sabi nyo, wala siyang project doon. Pero, Engineer Alcantara, sabi niya, wala siyang project doon. Yung hiningi niya, hindi na-approve. Pero, how come na meron kayong binigay na SOP sa kanya? Kung SOP man tawag noon, bakit ka nagbigay doon na wala man siyang project na na-approve na ni-request niya sa inyo? Your Honor, nung po sa affidavit ko, alam po namin, 1.5 billion po yung gusto niyang request na allocation po sa mga multipurpose building, roads, and other structure po. Yung allocation po talaga at that time, tulad po na sinabi ko na nakaraang hearing, 600 lang po. Kami pa yung lumapit ni boss kay Sec kung paano po mapagbibigyan sana si Senator Joel at 1.5.
Ang allocation na lang pong natitira ay parang 600 po. So, nag-isip po kami ng paraan na paano po maimamatch in terms of proponent yung 1.5B maging ang initial computation po namin ay 150. So, nag-submit po ako ng 600 worth ng flood control at 25%. Magmamatch po dun sa 150. Sinabit po namin sa Manila po. Oh, pero yung flood control na yun, na project, sinabi mo, hindi alam ni Senator Villanueva. Galit po kasi siya doon. Galit siya sa flood control, di ba? Yes po. Ilang taon na yan, sige, sigaw-sigaw dito sa hearing na ayaw niya flood control. Pero bakit ka naglagay ng project doon na i-dedicate mo sa kanya? Wala kang paalam sa kanya. Bakit Sir, kayo gumawa ng gano'n? Opo. Kasi nga po, nung time na yon, nag-iisip po kami ng paraan para ma-accommodate yung 1.5B na request na multipurpose building. So, nag-usap po kami, nireport ko po kay So, Yusek yung nga, in short, diskarte na ninyo yon Yes ni po, Your Honor. Yusek Bernardo. Na yes po. mag-flood control kayo para sa kanya without his knowledge. Para makapagbigay kayo sa kanya. Yes po. So, Your Honor. yung binigay nyo na pera, hiningi ba niya yon sa inyo? Hindi po, Your Honor. Hindi Ako niya po- hiningi ang pera na dineliver mo. Ako po ang gumawa ng paraan para masatisfy lang po yung request na 1.5B. So, makonsider mo ba yung pera na yon na is OP yon Ang sabi ko para po, kay Senator Villanueva? ang sabi ko po doon sa tao niya, pag sabi mo kay boss, titulong. Tulong. Tulong sinasabi ko po. Voluntaryo mong tulong. Opo, pero hindi niyo po alam doon ko po kinuha doon sa... Hindi niya alam na galing sa flood control project yon. Yes po, Your Honor. So, you have to be clear with that dahil Yes po. yun lang. Yes, Mr. Chair, may I Yusek po? Bernardo. Hindi ko po maalala yung binabanggit niya na naririnig ko lang po nagkakaproblema kay Senator Joel Villanueva dun sa Baykam po kasi minsan na nakakausap lang namin siya at parang humingi po kami ng tulong sa kanya pagka po sa Baykam po kasi sa budget hearing po kasi ay medyo talagang si Senator Joel so kami po sabi ko sa kanya kung paano makatutulungan si Senator Joel. So hindi ko po maalala kung paano pong na sinasabi niya na nagbigay ng 600 million na pondo kasi yung pong pondo na yon parang siya naman po ang nag-implement. Siya rin po ang kausap kung kausap po niya si Senator Joel, hindi ko na po masundan yon, Mr. Chair. Nabanggit lang po niya yung problemang ganon, pero hindi po ako aware na gano'n dun sa sinasabi niyang flood control. Hindi po. Kaya nga, gusto ko sabihin sa inyo, kung sabihin nyo involved si Senator Villanueva sa flood control, right here, right now, mag-resign ako sa pagkasenador. Kung sabihin mo na humingi siya sa inyo na flood control, dahil ilang taon ko nang naririnig yan na sinasabi niya na ayaw niya na flood control, galit na galit siya dahil ang Bulacan nababahan ng flood control. Pero kung sabihin mo na naghumingi na flood control sa inyo, I am sure, hindi yan nangyari. No, Your Honor. Ha? Sabi ko nga po, hindi po. Ako po yung nagawa po Pero kung sinabi mo sana na sa bata niya na itong pera na ito para kay Joel Villanueva, Senator Joel Villanueva, tulong ko sa kanya, galing ito sa flood control, sigurado ako hindi tatanggapin yun, magwawala yun. I agree, Your Honor. Kaya hindi ko po sinabi. Hindi ako didipisahan yung kasamahan ko, ha? I agree, Just Your to be honest with you, alam ko yan, galit na galit siya sa flood control si Joel Villanueva. Ilang budget hearing niya dito, siyang pinakamaingay na nag-criticize sa DPWH dahil sa flood control. Pero kung sinabi sana ninyo na yung tulong mo na binigay mo, galing sa flood control, baka sasakalin ka pa noon. I agree, Your Honor. Thank you po. Yun lang, Mr. Chair. Maraming salamat. O, di ba? Pag nagkaroon ka ng kaibigan katulad ni Bato de la Rosa, kahit na wala ka, ire-rebuttal ka niya, talagang malupit, di ba? Kaya lang yung kay sino ba yun? Yung kay Jinggoy Estrada, hindi rin malinaw kasi hindi naman tumanggap si Jinggoy Personally, hindi tumanggap si Jinggoy Ang alam kong tumanggap si Bong Revilla daw tsaka si Nancy Binay sa bahay no? O di ba? Ako saludo po ako kay
Senator Bato de la Rosa. Napakalupit. Pag meron kang kaibigan ganyan, i-rebuttal ka niya kahit wala ka. Pasalamat ka. Madalang lang yung katulad ni Senator Bato. Tunay na tao yan. Duterte yan eh. Tatak Duterte yan. Hindi traidor. Pag Tatak Duterte, hindi traidor yan. Ako. Ito na. Ito po. Pakinggan po natin ito mga reaction. Okay. Mabigat po yung inyong nag-deliver. Ito si Attorney Erwin. Attorney Erwin Pulpul. po kayo kay Speaker Martin Romualdez. Could you name kung sino po mag-deliver? Siyempre po, kailangan nyo i-confirm na na-deliver na po, boss, yung pera. Kay, siyempre, i-confirm nyo kay Saldico, na-deliver na po sa bahay ni Speaker. Sino po mga dinideliveran nyo? Alam nyo ba ang pangalan? Sa dami po ng pera na yon. Sa pagkakaalam ko po, wala po kaming direct contact doon sa receiver kasi ang may direct lang contact doon, Your Honor, is si Paul or kaya si Mark. Si Paul or si Mark? Yes, Your Honor. Kasama ninyo, si Paul or si Mark, mag-deliver ng pera? Yes, Your Honor. Kay Speaker? Yes, Your Saan Honor. bahay po ito? Sa? Doon sa 42 Forbes, Your Honor. 42 Forbes. Okay. Alright. Ilang beses po kayo mag-deliver doon sa 42 Forbes na sinasabi ninyo? Bakit po nilaman na bahay po ni Speaker yun? Sino po nagsabi? Based doon po sa pa-deliver ng i-deliver sa bahay ni Speaker. Sino nakakaalam? Si Paul at saka si Mark? Yes, Your Honor. So, dinadala po kayo doon sa bahay Yes, ni Your Honor. Speaker? Yes, Your Honor. Ilang beses po kayo nag-deliver ng pera po doon? Simula po nung pag-start ko doon is ang actual ko pong deliver is 3 beses, Your Honor. 3 beses? Yes, Your Honor. Sa isang delivery, ilang maleta po ang dinideliver niyo doon sa 42 Forbes? Yung sa 42 Forbes, sir, Your Honor, yung sa nakuha naming 46 doon sa Bali noon, Oo. inakyat mo na yun sa bahay nila sa Horizon. Din nung ibinaba yung 46, naging 35 na lang yung box na naibaba. Dinala saan? Doon sa 42 Forbes na, Your Honor. Sa bahay mo ni Speaker? Yes, Your Honor. Ilang beses kayo nag-deliver doon? Minsan lang? Ilan? Ako, during that time, 3 beses sa akin, pero based doon sa group chat namin is, kasi namumonitor ko po yung group chat ng movement ng duty ng basura. Is 3 times a week, most likely, lalo na pag December. Pare-pareho ba yun? Kung ilang maleta na deliver mo, ganun din yung ibang grupo na halaga o na amount ng maleta, equivalent na maleta? No, Your Honor, hindi ko na sila mamonitor kung ilan yung maleta na idinideliver. Pero ng 3 other times a week ang delivery doon sa 42 Forbes. Most likely, Yung Your Honor. sinasabi mo ng bahay ni Speaker. Yes, Your Honor. Gaano katagal po ito? Ilang buwan po ito na 3 times a week, 3 times a week? Ilang buwan po ito? Nung time ko po, from December po yun, December eh. Hanggang? Hanggang nandoon po ako noon, ganun yung Kailan po yon? Kailan ba kayo malis? August 5 lang po. January, February, March, April, May, June, July, August. 8 buwan. Hindi po ako sure sa kung yung mga other month is Pero 3 times a week, ha? yes, Your Honor. 3 times a week. Okay. Mr. Chair, my last question now with Engineer Bryce. Engineer Bryce, may pinag-ngangalandakan si Attorney Porto na maraming senador ang sasabit dito. Pero ngayon, hindi mo pinapatutuan. Does this mean na fake news po yung sinabi? Mukhang fake news ang binigay ni Attorney Porto ng iyong attorney sa media. Kasi sabi niya po, 6 daw eh. Marami pang mga senador. Misunderstanding po yun, Your Honor, kasi dun nga po sa computer ko, congressman po yun nandun. Congressman, hindi senador. Opo, So, Your Honor. sinasabi mo ngayon, hindi naman yung 6 na puro mga senador yon. Hindi po totoo, Your So, Honor. fake news po yon. Kaya mag-usap po kayong attorney, mamaya po ako mag-usap kayo. Sabi Yes, mo, ayusin yes po po. kasi hindi po maganda tignan at hindi rin maganda pakinggan na 6. Ang mga tao ngayon nagtatanong, sino ba yung 6 na yan? Sino ba yung mga kulang pa na yan? And I think that is unfair. Na-deliver na po sa bahay ni Speaker. Sino po mga dinideliveran nyo? Alam nyo ba ang pangalan? Sa dami po ng pera na yon. Sa pagkakaalam ko po, wala po kaming direct contact doon sa receiver kasi ang may direct lang contact doon, Your Honor, is si Paul or kaya si Mark. Si Paul or si Mark? Yes, Your Honor. Kasama ninyo, si Paul or si Mark, mag-deliver ng pera Yes, Your Honor. kay Speaker. Yes, Your Saan Honor. bahay po ito? Sa
Doon sa 42 Forbes, Your Honor. 42 Forbes. Okay. Alright. Ilang beses po kayo mag-deliver doon sa 42 Forbes na sinasabi ninyo? Bakit po nilaman na bahay po ni Speaker yun? Sino po nagsabi? Based doon po sa pa-deliver ng i-deliver sa bahay ni Speaker. Sino nakakaalam? Si Paul at saka si Mark? Yes, Your Honor. So, dinadala po kayo doon sa bahay Yes, ni Your Honor. Speaker? Yes, Your Honor. Ilang beses po kayo nag-deliver ng pera po doon? Simula po nung pag-start ko doon is ang actual ko pong deliver is 3 beses, Your Honor. 3 beses? Yes, Your Honor. Sa isang delivery, ilang maleta po ang dinideliver niyo doon sa 42 Forbes? Yung sa 42 Forbes, sir, Your Honor, yung sa nakuha naming 46 doon sa Bali noon, Oo. inakyat mo na yun sa bahay nila sa Horizon. Din nung ibinaba yung 46, naging 35 na lang yung box na naibaba. Dinala saan? Doon sa 42 Forbes na, Your Honor. Sa bahay mo ni Speaker? Yes, Your Honor. Ilang beses kayo nag-deliver doon? Minsan lang? Ilan? Ako, during that time, 3 beses sa akin, pero based doon sa group chat namin is, kasi namumonitor ko po yung group chat ng movement ng duty ng basura. Is 3 times a week, most likely, lalo na pag December. Pare-pareho ba yun? Kung ilang maleta na deliver mo, ganun din yung ibang grupo na halaga o na amount ng maleta, equivalent ng maleta? No, Your Honor, hindi ko na sila mamonitor kung ilan yung maleta na idinideliver. Pero 3 times a week ang delivery doon sa 42 Forbes? Most likely, Yung Your Honor. sinasabi mo ng bahay ni Speaker? Yes, Your Honor. Gaano katagal po ito? Ilang buwan po ito na 3 times a week, 3 times a week? Ilang buwan po ito? Nung time ko po, from December po yun, December eh. Hanggang? Hanggang nandoon po ako noon, ganun yung Kailan po yon? Kailan ba kayo malis? August 5 lang po. January, February, March, April, May, June, July, August. 8 buwan. Hindi po ako sure sa kung yung mga other month is Pero 3 times a week, ha? yes, Your Honor. 3 times a week. Okay. Mr. Chair, my last question now with Engineer Bryce. Engineer Bryce, may Ang isang ehemplo na nagdala ng pera ay si Congressman Eric Yap ng AXIS Party List. 46 na malita ang dala niya sa bahay ni Congressman Saldico sa Valle Verde 6. Pagkatapos mabilang, isinakay namin sa mga sakyan patungo sa Horizon Residence sa Taguig. At dumiretso kami sa basement upang may baba ang nasabing basura. 2 billion. Ganun po yung multiplication eh. Siguro, Your Honor, yun ang lumalabas. So one time lang po ito. One time lang po, yung time ko lang yan, nung panahon na na-identify ko si Congressman Yap, Your Honor. Alright, maraming salamat po. Nanahimik. AXIS yun eh. AXIS po. Napahiya po si Erwin Tulpo. Nung narinig po niya yung Yap, tumahimik na. So ano yung recommendation ng NBI, sir, regarding the... Hindi ko hawak yung papel, kaya hindi ko maano. Pareho lang sa recommendation kay Mr. Alcantara. Na ibig sabihin, sir, pakakasuhan din po Indirect bribery, malversation, at may ibang kaso pa sa 3019. Maybe, sir. Ayun nga, hindi ko nga hawak yung papel eh. So, sorry. Pero, sir, Escudero, Hindi na, I think nabasa na naman lahat eh. Nabasa na lahat, tsaka we gave the paper already. So, sa kanila na manggagaling. So, basically, Hindi mo manggagaling sa amin. Usapan po namin sa kanila manggagaling. At may freeze order na rin, sir, sa mga bangka. Na-inform na ho namin na AMLA. Lahat din. Lahat. Yes. Sir, hindi na ba kailangan mag-submit sila ng mga evidence para patunayan yung mga allegations? Hindi nga, kaya nga naglagay pa kami ng affidavit eh. Tsaka sworn affidavit.